Hindi naman! Huwag mo sakta si Princess! Tay, huwag kang lalapit, Princess! Dito ka lang! Bakit gato? Bakit hindi ko pwede sakta ng anak mo? O anak mo ba talaga siya? Ang dami mong nililihim, ang dami mong tinatago! Tumayimik ka na! No! Hindi ako titigil hanggat nalalaman ko ang totoo! Anak mo ba talaga si Princess? Ha? Divina, huwag! Huwag mo patayin ang sarili mo, anak! Ano? Ano sinabi mo? Si Princess, si baby girl, anak ni Divina. Sinasabi mo lang yan para hindi ko sakta ng bata! Sinasabi ko sa iyo, totoo. Ayoko mangyari ito, pero wala na akong magawa. Sinabi mo sa akin wala sa'yo si baby girl. Sinungaling ako sa iyo, Divina. Gumawa ako ng kwento dahil natatakot akong wala sa akin si Princess. Dahil ayoko malaman niya yung totoo. Ikaw, nanay niya. Hindi ko kaya makita na saktan sa sarili niyang ina. Masakit sa akin, kaya sinasabi ko yung totoo. Siya si baby girl, yung batang iniwan ko sa kulungan. Princess. Ikaw si baby girl. Ikaw yung anak ko. Paano mo nasasabing anak mo siya? Sabi mo lang sa ibang bansa yung anak mo. Paano naging anak ni Divina? Si Princess, paano? Kaya nagsinungaling ako. Sinabi ko ng ibang bansa ang anak ko para mag-aral. Dahil ayokong makarinig ng kahit ano galing sa'yo na walang kwenta akong ina. Iniwan ko siya sa kulungan. At ikaw yun, Princess. Hinuwa ko kasi yung sanggol nun eh. Naaawa ako. Inuwi ko. Nalagaan, pinalaki, minahal na para tunay kong anak. Pero, di ko kalahin darating yung panahon na kinatatakutan mo na sasabihin ko yung totoo. Hindi mo tunay mo gina, Princess. Tay? I'm sorry, Kailangan mo malaman sa ganito pala. Di ba marami kang tanong sa akin araw-araw tungkol sa pagkatao mo? Ito yung sagot sa harapan mo na. Princess. Anak, ang kapal na mukha mo? Tawagin mo siyang anak? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanya? Kung ikaw talaga yung ina na naiwan sa kanya sa kulungan, tas kasapot mo pa si Libby para makulong siya? Wala kang karapatan na tawagin mo siyang anak. Hindi ka pwedeng maging ina niya dahil wala kang ibang ginawa kundi saktan siya. Hindi ko naman alam na anak ko siya, okay? Tapos ngayon nagsisisi ka dahil alam mo na. Pero noon, nung wala kang alam, di okay lang. Hindi okay yung Divina. May kasalanan ka kay Princess, pati na rin sa mga taong nadamay sa kidnapping scheme niyo. Princess, anak. Princess, alam ko naman mali ako. Hindi ko naman alam na hahantong siya sa ganito. Prank lang dapat yun. Tinutulungan ko lang si Libby dahil naaawa ako
sa kanya at gusto ko siyang ipagtanggol na dapat ginagawa mo bilang ina niya. Sino-justify mo pa ngayon yung pagkakamali mo? Binabalik mo pa sa akin? Tapos na to, Divina. You'll pay for this. Princess. Anak, kaya mo bang ipakulong ang sarili mong ina? Alam ko ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Iniwan kita sa kulungan. Pinakulong pa kita ulit. Ang tagal natin nagkahiwalay. Pero ngayon na nagkasama na tayo, hayaan mo ba mangyari yun ulit? Anak, kasalanan ko ang lahat. Matagal kong nangulila sa'yo. Kung saan-saan kita hinanap, nandito ka lang pala sa paligid ko. Anak, please. Bakit niyo ko iniwan? Bakit niyo pinabayaan yung sarili niyong anak? Anong klaseng ina kayo? Bakit niyo ako inabandona? Prinsesa, nakasalanan ko ang lahat. Pero wala akong choice. Hindi kita kayang buhayin. Kahit nung nakalaya na ako, iniisip ko sa sarili ko, paano ko siya papalakihin? Hindi ko kaya. Kaya iniwan na lang kita doon, sa loob ng kulungan. Pero anak, walang araw ang dumaan na hindi kita inisip. Anak, hinahanap kita. Pinahanap kita. Pero hindi ako nabigyan ng chance na mangyari yun. Pero ngayon nahanap na kita. At gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Gustong-gusto kita yakapin. Pero hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat ng to. Kakalimutan ko na lang ba lahat ng ginawa mo sa akin? Lalo na yung pakikipagsabatan kay Libby dyan sa fake kidnapping niyo. Babarilan mo lang ako kanina eh. Isasantabi ko na lang ba lahat ng masasakit na nasabi at nagawa niyo sa akin dahil lang totoong nanay ko kayo? Pero paano naman ako? Sinaktan mo na ako ng bata ako nung iniwan niyo ako. Tapos ngayon na pinagtagpo tayo ulit, wala kang ibang ginawa kundi saktan ako! Paano ako makakasiguro na pag pinapasok kita ulit sa buhay ko, hindi mo na ako sasaktan ulit? Kasi minamok mo. Kasi ako pa rin ang nanay mo. I'm sorry sa lahat. Hindi ko naman kasi talaga alam. Pero ngayon na alam ko na yung totoo. Hindi ba natin pating tanggapin at mag-move on? Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. I'm sorry, anak. Ganun na lang po ba kadali yun? Iniwan niyo ako ng bata ako tapos ngayon magpapakita kayo bigla ulit magiging okay na yung lahat? Hindi! Hindi ganun kadali yun at lalo kung ikaw yung nanay ko! Ang hirap tanggapin! Princess! Princess! Lagi naman po akong nakikinig kay tatay eh. Nasasaktan lang ako dahil sa mga nalaman ko. Ang hirap tanggapin eh. Akala ko, kapag nahanap ko yung totoong mga magulang ko, magiging maayos ang lahat, magiging masaya ako. Pero bakit ganito? Naging magulo lang yung lahat eh. Ang tagal-tagal kong inantay na dumating yung araw na to. Pero nung nalaman ko, naguluhan lang ako eh. Kasi yung nanay na pinapangarap ko, yung tao walang ginawa kundi saktan ako ng paulit-ulit. Alam kong hindi to madali para sa'yo. Lahat ng to,
Mahirap. Pero gusto kong isipin mo kung anong mas nakakabuti para sa'yo. Alam kong nasaktan ka sa tatay mo dahil sa pagkakamali niya. Naiintindihan ko siya. Ginawa niya yun dahil mahal ka niya. Ayaw niyang mawala ka sa buhay niya. At lalong-lalong ayaw niyang mapahamak ka. Kilala natin si Divina kung gaano siya kasama. Gusto lang niyang protektahan ka. Totoo naman po yun eh. Ilang beses na akong nasaktan at napahamak ng dahil kay Miss Divina. Kaya nga ako nahihirapan siyang tanggapin eh. Pero anong gagawin ko kung siya yung totoong nanay ko? Kaya ayoko namang ipagkait sa sarili ko yung matagal ko nang pinapangarap. Nandito na, papakawalan ko pa ba? Natatakot lang kami para sa'yo, Princess, dahil si Divina to. Siguro naman po dahil alam na niyang anak niya ako. Hindi na niya ako ipapahamak, di ba? Baka naman hinahanap niya talaga ako. Baka naman gusto niya talaga akong makasama. Hindi ko pa siya pagbibigyan. Pati yung sarili ko. Sa Divina ang pinag-uusapan natin. Itong taon to marami nang hindi magandang ginawa sa'yo. Mas lalo lang ako naguluhan eh. Gusto ko muna mapag-isa. Princess! Xavier, kaya mo muna siya. Ma'am Divina? Ano ginagawa mo dito? Pumunta ko dito bilang ina. Bilang nanay na nangulila at hinahanap ang anak niya. Na ngayon na nakita ko siya, gusto kong bumawi. Gusto kong gamitin ang pagkakataon na ito na ayusin ang mga pagkakamali ko. Princess, kinukuha na kita. Dado, kinukuha ko yung anak ko. Marami akong pagkukulang kay Princess. Laki ng kasalanan ko sa kanya nang iniwan ko siya sa kulungan. Kaya gusto kong punan yung mga taon na wala ako sa tabi mo. Gusto kong bumawi. Gusto kong humingi ng chance. Gusto kitang kailangan at makasama, anak. Hindi pwede. Hindi ako papayag na kunin mo sa akin anak ko. Pero anak ko pa rin siya, Dado. Ako ang tunay niyang ina. Ako ang mas may karapatan sa kanya, Dado. Gusto mo na lang iniwan ang anak mo dati. Ilang taon mo pinabayaan. Ngayon basta-basta mo lang kukunin. Hindi uubra sa akin. Dahil magkakamatayan muna tayo bago mo makuha sa akin ang anak ko. Tay, naman po kayo magsalita ng ganyan. Princess, alam ko parehas tayo nang walila sa isa't isa. Pero ngayon na nakita na kita, hindi ba ito yung tamang pagkakataon para ayusin natin ang mga pagkakamali ko? Pwede ba? Huwag mong bilugin ang utak ng anak ko. Anak ko, Dado. Naiintindihan mo ba yun? Ako ang nagpalaki sa kanya. Unang salita, unang hakbang niya. Ako ang nandun. Ako rin nagpapalit ng diaper niya pagbasa na. Ako ang naghahanda lahat ng kakainin niya at babaunin niya sa eskwela. Kung may sakit siya, pag umiiyak siya, ako lagi nandun. Ako rin ang tagapalakpak sa lahat ng achievements niya. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ni Princess, nasaan ka? Pinanganak mo lang siya. Pero ako ang bumuhay sa kanya. At sobra akong nagpapasalamat sa'yo, Dado. Kaya ako naman ngayon. Gusto mo bayaran ko pa lahat ng ginastos mo kay Princess? Sabihin mo lang kung magkano. Name your price. Di mo matutumbasan na kahit anong halaga. Lahat ng ginawa ko para kay Princess. Dahil lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi mo pwedeng ipagdamot sa akin ang anak ko. Tay, Ma'am Divina, huwag na po kayong mag-away. Bakit hindi na lang si Princess ang magdesisyon? Nasa tamang edad na siya ngayon. Kaya na niya. Princess, matagal tayong pinaghiwalay.
Ngayon nabibigyan na tayo ng chance na makasamang isa't isa. Napakawalan mo ba yun? Ayaw ba mo kilala ang nanay mo? Bitiwan mo ang anak ko. Huwag mo na kami guluhin pa. Wala namang gulo kung hayaan mo kami. Halika na, anak. Please. Ano ba? Ano? Hindi mo pwede makuha sa akin, anak ko. Talaga pa sinusubukan mo ako! Princess. Alam ko sisisihin mo ako sa nangyari sa tatay-tata mo. Pero ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Hindi ko naman intensyon na guluhin kayo eh. Ang sa akin lang, ayoko lang ipagkait sa akin ang karapatan ng pagiging nanay mo. Princess, alam kong galit ka. Kaya sampalin mo ko, saktan mo ko, gantihan mo ko. Dahil alam kong mahal na mahal mo ang tatay-dado mo. Kaya nga ingit na ingit ako eh. Dapat hindi na lang kita iniwan sa kulungan para hindi ako magkaganito. Gusto ko lang naman magkaroon ng chance na makasama ka. Wakting ang Brenda. I'm sorry. Alam ko napaka-insensitive ko. Hindi ito ang panahon para pag-usapan natin ito. Dapat nakafocus tayo sa kalagayan ng tatay-dado mo. Excuse me. Kayo ba yung pamilya ni Mr. Pascual? Tatay ko po siya. Kamusta na po yung kalagayan niya? Ganito, Iha. I will be very honest with you. Your father is not okay. He suffered from an ischemic attack. Ibig sabihin nito, may nakabara sa daluyan na sa kanyang brain part. Kaya siya nahilo at nawalan ng malay. Gagaling pa po ba siya, Dok? Oo naman, but first he needs to undergo a mechanical embolectomy. Ito yung surgery kung saan may ginagamit na device na ipapasok sa daluyan ng dugo sa utak ng tatay mo para tanggalin yung mga nakabara. At this surgery requires a huge amount. Saka kailangan na rin magawa agad ang operasyon kung talagang gusto mong mailigtas ang tatay mo. Mauna na muna po ako sa inyo, ha? Salamat, Doc. Princess. Princess, alam ko mabigat ng lahat ng to para sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito ako. Kung sa buong buhay mo hindi tayo magkasama. At sa mga panahon na katulad na ganito na wala kang masandalan, o wala kang mahingan ng tulong, tapos ngayon dahil nandito ako para sa'yo. Kagampanan ko ang responsibilidad ko bilang nanay mo. Aakuin ko lahat ng problema mo. Nandito ako. Di ko po alam kung anong sasabihin ko sa inyo ngayon. Ayoko na munang isipin yan. Mas mahalaga sa akin yung kaligtasan ng tatay ko ngayon. Wala nang iniisip mo. Yung bigat na yan, lahat ng gastusin dito sa ospital. Ako na bahala. Huwag mo nang isipin yon. Bigyan mo lang sa akin ng pagkakataon na makasama ka at makilala ka. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan ng tatay mo. Ibigay mo lang sa akin ang gusto ko. Ang pagkakataon na makasama ka. Sumama ka na sa akin, Princess. Bahala sa lahat.